we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Dalawang sakay ng motorsiklo, sugatan matapos sumalpok sa kotse sa Calasiao, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Isang barangay kagawad sa Lagayan, Abra, patay matapos masabugan ng sinindihang dinamita. Ilang pasahero humabol pa sa biyahe ngayong araw pabalik sa Maynila at mga karatig probinsya. Pinakahuling sitwasyon sa ilang bus terminal sa Dagupan City. Alamin live! Laman guys, nagdakkel. At mahigit 200 kilong tuna na lambat na mga mangingisda sa baybaying sakop ng Pasukin, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Humabol ang ilang pasahero sa biyahe ngayong araw pabalik sa Maynila at mga karatig probinsya matapos ang mahabang bakasyon. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, karamihan nga sa ating mga kababayan na humahabol sa biyahe ngayong araw, sila yung mga nagsisiuwian o nagsisibalikan na sa Maynila at karatig probinsya para mag-aral at balik trabaho. Matapos ang Holy Week break, dumagsang mga pasahero sa mga bus terminal simula pa kahapon. Pero may ilang pinili ngayong araw bumiyahe, gaya ni Aling Anita na pauwing Isabela. Ngayon nang schedule namin pong umuwi dahil may pasok bukas. Ganon din si Regina na pabalik sa kanyang trabaho sa Maynila. Nag-leave raw talaga siya ngayon para lang makabiyahe ng maayos. Kasi po kapag kahapon po ako bumalik, baka madami po kasing tao, baka siksikan lang din, baka nakistanding po kami sa... Sa ngayon, siguro medyo humupa na yung pasahero, unlike kahapon na talagang bugso. Sapat naman daw ang bilang ng bus. Samantala, binuksan na rin sa mga motorista ang MH Del Pilar sa Dagupan City. Mas maluwag naman ngayon ang daloy ng trapiko. Dagsarin ang mga pasahero sa mga terminal ng bus sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Karamihan sa kanila, mga bakasyonistang pabalik ng Maynila. Inaasahan pa raw ng mga kumpanya ng bus na itong bilang ng mga magsisiuwian. Matapos nga itong Holy Week hanggang bukas. Wala naman daw problema pagdating sa bilang ng bus unit dahil extended nga itong special permit hanggang sa April 14. Dahil inaasahan pa rin daw itong mga bisita o mga dadagsa sa mga probinsya next week, yung mga nag-file ng leave dahil expected po ang isang holiday po next week. Itong ang mga bus naman na nandito ngayon, Chris, hindi na pinupuno. Mas mabagal na rin itong time interval compared nga nung kasagsagan ng Holy Week break. Dati kasi nasa 5 to 10 minutes itong time interval. Pero sa ngayon, nasa 15 to 20 minutes itong time interval. Hindi puno itong mga sasakyan. Umaalis na dahil karamihan daw talaga sa mga pasahero. Ito yung mga chance passenger. Ito yung mga nag-aabang sa kalsada. Hindi na man daw problema o ramdam masyado itong traffic sa kakalsadahan. Samantala, Chris, expected din this week na bubuksan na for two-way lane ang Arellano Street. Chris. Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa pool sa video, ang isang motorsiklo habang binabagtas ang kalsada sa bahagi ng Barangay Bued sa Calasiao, Pangasinan nang biglang sumalpok sa papalikong kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay at nagtamo ng sugat sa katawan. Gayunman, ayon sa PNP, nauwi sa areglo ang aksidente. Paalala ng PNP na mag-ingat sa pagmamaneho sa kalsada upang makaiwas sa anumang aksidente. Sa kanilang pagmamaneho ay laging mag-ingat. Sa mga nakamotorsiklo, laging magsuot po ng protective gear, yung helmet.
Sumiklab naman ang grass fire sa isang talahiban sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto, Claire Lacanilaw. Sa video, makikita ang sunog na sumiklab sa isang talahiban sa Barangay Gabon, Calasiao, Pangasinan. Umabot ng mahigit 1 oras bago naapula ang sunog. Wala namang nadamay na bahay o struktura sa insidente. Ayon sa ilang residente, madalas umano ang sunog sa lugar tuwing tag-init. Parang may nagsiga dyan, tapos inilipad. Siyempre, very dry yung mga damo, pas hangin pa. Kaya lumaki yung sunog. 9 na barangay ang binabantayan ng BFP na madalas makapagtala ng insidente ng grass fire ngayong tag-init. Kabilang ang barangay San Miguel, Banlag, Gabon, Mancup, Malabago, Nagsaing, San Vicente, Lasip at Nalsyad. Pumasok na nga po yung tag-init. So yung insidente po ng mga ganitong sunog ay expected na. Kaya medyo vigilant kami at kahit po medyo nasa El Nino tayo at hanggang talagang we make sure na ready po yung ating mga hydrants. Paalala ng BFP na huwag magsiga o magsunog ng anumang basura upang maiwasan ang insidente ng sunog. Kasi po napakahirap po na lalo pag malawak na yung napakahirap pong patayin. Hindi na po kakayanin talaga even kahit meron po tayong 3 fire trucks. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Dahil naman sa mainit na panahon, namamatay ang 1 hanggang 3 alagang manok sa ilang poultry farm sa Bangaldan, Pangasinan. Pero ayon sa Local Agriculture Office, normal pa ang ganitong mortality rate. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Nababahala ng ilang poultry grower dahil sa naranasang matinding init ng panahon na sinasabayan ng biglang pag-ulan sa hapon. Sa ganitong uri ng panahon, madaling kapitan ng iba't ibang uri ng sakit ang mga alagang manok. Sa monitoring ng Bangaldan Agriculture Office, 1 hanggang 3 manok ang namamatay sa ilang poultry farm sa mga nakalipas na araw, kung saan umaabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa lalawigan. Pero normal pa raw ito at hindi nakakaalarma. Ang delikado po yung talagang pangmaramihan na mamamatay po. Sa poultry farm na ito sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan, nasa mahigit 5,000 calves chicken ang alaga. Sa ikalawang linggo ng Abril, sisimulan na ang pagbebenta ng mga manok. Kaya para maiwasan ang pagdapo ng sakit sa mga alagang manok, regular ang kanilang ginagawang monitoring. Tinitiyak din na may bentilasyon ng mga alaga. Mahirap para sa mga manok. Kailangan yung tubig tsaka vitamins na dire-diretso yun. Sa ngayon, nananatiling sapat ang supply ng manok at itlog sa Mangaldan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Patay ang 44 anyos na si Kagawad Erlito Dickinson ng Barangay Baay, Lagayan, Abra matapos masabugan ng sinindihang improvised na dinamita noong Biyernes Santo. Nangyari ang insidente sa gilid ng ilog sa bahagi ng Barangay Pangot ng nasabing bayan. Kwento ng kanyang asawa, nag-overnight sila gabi ng Huwebes Santo sa gilid ng ilog kasama ang pamilya at ilang kaanak. Naunang umuwi ang misis at naiwan ang mister at ilang kasamahan upang mangisda sa ilog. Kwento ng mga kasamahan nito, sinindihan ng biktima ang hawak na improvised na dinamita pero agad na sumabog dahil sa maikli daw ang mitsa nito. Ayon sa PNP, mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli ng isda sa pamamagitan ng dinamita. Nabigla sir at talaga tahaawan mo ti kasi nga amok nga dalana jak amuno kas ano nga adda kamun sir no kuata nya nga rod no disgrasya nga dimton kanya ti marami ton sir. Pinaghahandaan na ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament. May detalye si CJ Turida. Sa darating na linggo, magkaharap-harap muli sa volleyball court ang mga pinakamatinik na student athletes para sa NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament. Kaya puspusan na ang paghahanda ng 10 participating schools. Para sa back-to-back champions na Benilde Lady Blazers, bagamat punteriyan nilang 3-peat ngayong Season 99, hindi raw dapat makampante. Kuha po namin yung 2 seasons, pero of course, kailangan pa rin po namin i-challenge yung sarili namin and maging aware pa din para
para sa bagong goal for this season? Actually, lahat naman po ng teams is nag-prepare for this coming season. Like us din po na we really, like we all want to be at the top naman. So, syempre, wala akong, lahat naman po ng teams, syempre, like, di ba, kailangan din ng hard work, lahat naman. Ang Arellano Lady Chiefs na 3-peat champions noong season 92 hanggang 94. Pero bigong makapasok sa final sa season 98. Hangad daw na makabawi ngayong season 99 kahit maraming baguhan sa mga player. Una-una kakaibang players yung makikita nyo. Pangalawa, medyo mas palaban yung team ngayon. Yung problem namin last year about sa passing, sa libero, nakakuha ko na medyo kalidad na libero ngayon. Siguro po sinasabi ko sa kanila na hindi lang kayo yung naglalaro. May kasama kayo, madami tayo. So wag niyong ilagay sa sarili niyo yung bigat, yung pressure. Lagi niyong isipin na team tayo, hindi lang kayo mag-isa. Ilang tulog na lang, bakbakan na sa volleyball court. Abangan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament sa darating na linggo, April 7, live sa GTV, alas 12 ng tanghali. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Natagpo ang patay sa ilog sa Dagupan City ang 49 anyos na lalaki na napaulat na nawawala sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Matapos ang ilang araw na search and retrieval operation ng mga otoridad, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng 49 anyos na lalaki sa ilog na bahagi ng Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Ayon sa PNP, naunang napaulat na nawawala ang lalaki. Dineclared siya ng kanyang asawa na nawawala siya. Pag-inuman din sa Calasiao Public Market and then umalis na lang na mag-isa. Ayon sa MDRRMO, isang concerned citizen ang tumawag sa kanilang tanggapan na may nalunod umano sa Marusay River na bahagi ng Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan. Nagpatawag po tayo sa ating WASAR team at sila po yung nagpunta doon sa lugar na pinangyarihan para i-verify. Nag-conduct sila ng search and rescue operation, although medyo nahirapan sila dahil nga po walang detalyeng maibigay sa kanila. Tumangging magbigay ng anumang pahayag ang kaanak ng biktima. Iwasan po nating lumangoy po, lalong-lalo na po pagka tayo ay nakainom at saka kung hindi po tayo marunong lumangoy. At the same time, doble-dobleng ingat po dahil hindi pa rin po natin sigurado yung lagay ng tubig. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nadiskubre ng PIDEA Pangasinan at PNP ang panibagong plantasyon ng marijuana sa bulubunduking bahagi ng Aguilar, Pangasinan. Tinatayang nasa 2,000 square meters ang taniman kung saan aabot sa 12,600 na pirasong fully grown marijuana plants ang pinagbubunot at sinunog ng otoridad. Nagkakahalaga raw ang mga ito ng mahigit sa 2.5 million pesos. Kumpiskado rin ang abot sa 250 grams ng buto ng marijuana. Walang nadatnan na cultivator sa lugar. Ito na ay ikalawang operasyon ng otoridad laban sa taniman ng marijuana sa bundok na bahagi ng Aguilar kung saan abot naman sa 3.4 million pesos na marijuana plants ang sinira kamakailan. Samantala, patuloy ang pagtaas ng presyo ng gulay sa Mangaldan Public Market kahit pa tapos na ang Semana Santa. Tutukan sa report. 5 hanggang 10 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng ilang gulay sa Mangaldan Public Market. Karaniwang bumababa o nagiging normal ang presyo ng gulay pagkatapos ng Semana Santa. Pero taliwas ito sa kasalukuyang sitwasyon sa pamilihan. Gawa ng ng mainit yung panahon pa, wala pang ulan. Kaya yung mga gulay, opo. Sa ngayon, tumaas pa ang presyo ng patatas, pipino at sayote. Ganon din ng okra, sitaw at talong. Kakaunti? Kaya mataas. Ang presyo. Opo. Paliwanag ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, kukonti ang supply ng gulay dahil sa kakulangan ng patubig, bunsod ng mainit na panahon. Talagang parang hindi nila na-project yung pagtatanim kasi ngayon sa sobrang init. Sa
Sa ngayon, nasa 120 pesos ang kada kilo ng patatas, 80 pesos ang kada kilo ng pipino at sayote. Nasa 200 pesos naman ang kada kilo ng okra, 120 pesos ang sitaw at 80 pesos ang talong. Wala namang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy, baka, kalabaw at manok. Ganon din sa presyo ng sari-saring isda. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dagsa mga debotong dumalo sa sunod-sunod na misa sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City kahapon na linggo ng pagkabuhay. Dagsa rin ng mga debotong nakiisa sa kung tawagin ay Abot-Abot ed Olin in Bilay sa Tondaligan Park. Sentro ng homily sa Easter Mass, ang aral ng matinding sakripisyo ni Jesus para mailigtas ang sangkatauhan. Samantala, inabangan ng mga parokyano ng St. Thomas the Apostle sa Santo Tomas, Pampanga, ang pagpapasabog ng effigy ni Judas Iscariote. Ayon sa simbahan, simbolo raw ito ng pagbabagong buhay. Pagbabakuna kontra pertussis isinasagawa ng Dagupan City Health Office. Sundan sa report. Prioridad daw ni Rosemary ang kalusugan ng kanyang 4 na buwang gulang na sanggol. Kasi po baka tamaan po siya na nakakatakot din. Pinapa-check up po, tapos pinapa-inject. Ayon sa health authorities, mga sanggol ang pinakamadaling kapitan ng sakit na pertussis o whooping cough. Pinakadelikado rin silang kapitan ng naturang sakit. Kaya puspusan ngayon ang pagbabakuna ng Dagupan City Health Office para maiwasan ang pertussis at iba pang sakit. Lahat po ng 1-year-old pababa ay kinakailangan po na magkaroon ng 3 doses po ng pertussis vaccine. So sa ating pong mga RHU, ito po ay nakasama na doon sa tinatawag natin na 5-in-1 or yung pentavalent po na vaccine. Hindi lang mga bata ang pwedeng tamaan ng sakit na ang karaniwang sintomas ay sipon, lagnat at ubo. Maging ang mga matatanda, pwedeng tamaan ng nasabing bacterial disease. Importante pa rin daw ang basic health and safety protocols para hindi makahawa. Atin pa rin pong pinapanawagan yung pagsusuot ng face mask para po sa prevention at paghuhugas ng kamay para po sa prevention ng pertussis. Kasi katulad po ng COVID-19, ang pertussis ay naikakalat din po through respiratory droplet. Mahalaga ring magpakonsulta sa mga health clinic at pagamutan para mabigyan ng gamot. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Alitan sa lupa ng magkakamag-anak sa Santa Catalina, Ilocos Sur na uwi sa pananaksak. Lalaking biktima, sugatan. Nakatutok si Ivy Hernando. Saksak sa tiyan ang inabot ng 36 anyos na si Elmer Rondon sa tiyuhin nitong si Saturnino Retreta nang dumalo ang dalawa sa isang birthday party sa sitio namnaman ng Barangay Tamorong, Santa Catalina, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, nasa gitna raw ng inuman ang magtiyuhin kasama ang iba pa nang walang ano-ano ay sinaksak ng sospek ang biktima. Nasa paggamutan pa ang biktima pero ligtas na ang lagay. Naaresto rin ang sospek at narecover ang ginamit itong patalim. Nung nakausap namin silang dalawa, ang lumalabas dito parang yung daanan na sinarahan ng biktima. Claim naman ng biktima natin na sa kanila daw yung lupa. Kaya dati naman daw na dinaraanan na ng sospek yun. Kaya siguro yun ang hinanakit ng sospek. Ang likurang bahagi ng lote ang tinutukoy daw na binakura ng biktima na madalas daw daanan ng sospek. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang sospek. Padala siguro, dinimum na siguro ni kabagis ko. Yung oray mila yung desisyon dan o kasla pagpapatangamitin na siya. Sinampahan na ng kasong frustrated murder ang sospek. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, perwisyo raw sa ilang residente ang isang musang o ang Philippine palm civet na kumakain sa kanilang pananim na prutas at alagang sisiw sa barangay Makayog, Mangaldan, Pangasinan. Sa gabi raw lumalabas ang mga musang kaya mailap at hindi nila mahuli. Ayon naman sa sendro, sakaling makakita ng musang, hayaan na lang ang mga ito at huwag hulihin at papatayin. At agad na i-turn over sa pinakamalapit na tanggapan ng DENR sakaling mahuli. Kabilang ang musang sa mga protected species sa Pilipinas.
handa naman daw silang tulungan ang mga residente na hulihin ang naturang wildlife. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, maalinsangang panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto sa bansa ang Ridge of High Pressure Area sa eastern sections ng Northern o Central Luzon. Sa ganitong kondisyon, mas kakaunting ulap ang nabubuo, kaya mas maliit ang tsansa ng ulan at mas mainit ang panahon. Gayunman, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, Abra at Benguet ang makakaranas ng pag-ulan ngayong hapon. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong gabi. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa, kaya ihanda po lagi ang inyong mga payong. Pagtatambak ng basura sa harap ng ilang establisimento sa Dagupan City inirereklamo. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Tambak ng basura ang bumungad sa mga may-ari ng pwesto sa Arellano Street, Dagupan City noong Sabado. Umaalingaso ang halo-halong basura na nakalagay sa mga itim na garbage bag. Ayon sa ilang nagtitinda sa lugar, posibleng itinambak lang daw doon ang mga basura habang sarado ang mga pwesto. May mga punta ng mga barangay dito na bawal nang magtapon kasi may mga araw na nagtatapon talaga na dapat ilabas yung basura. Talagang hindi sila sumusunod. Araw-araw yan sir, minsan naka-plastic, minsan hindi. Minsan may cart, may mga minsan kakaykay na ng aso, nagkakakalat na. Agad namang hinakot ng garbage collector ng Barangay Pantal ang mga basura. Aminado ang barangay na naghigpit sila sa mga hindi segregated na basura. Yung mga kumukuha na garbage technician namin, sila na rin ang nag-segregate. Di mas lalong nahihirapan sila. Nahihirapan din. Pati yung mga constituents, nahihirapan din sila dahil naiipon ang basura nila. Pero kung gagawin nila mag-segregate, imposibleng may basura pa rin. Goodbye basura na nga tayo eh. Hindi naman daw ito palalagpasin ng Task Force Disiplina at Waste Management Division. Yung Task Force Disiplina po ang po doon, parang pumapasok din pag ganun po yun. Tapos susunod na namin siguro yung mga hindi po nagsisegregate, pasampulan na rin po natin. May kaukulang parusa sa mga hindi sumusunod sa No Segregation, No Collection policy ng lungsod. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Naiuwi na sa Barangay Caraal, Dagupan City ang isang pamilya na nakatira sa gilid ng kalsada sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sa tulong ng Mangaldan Social Welfare and Development Office, Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Council at City Social Welfare Office, tinulungan ng pamilya na hakutin ang kanilang mga gamit at gawan ng pansamantalang masisilungan sa kanilang lupa sa Barangay Caraal. Matatandaang naitampok sa 1 North Central Luzon ang kaso ng pamilyang nakatira sa gilid ng kalsada sa Mangaldan at isinangguni ang kanilang kalagayan sa mga kinauukulan. Binigyan ng financial assistance ang pamilya. Ang CSWD na mismo ang kumuha sa kanila din sa Mangaldan tapos tinurn over dito. I-coordinate sa Dagupan, sa bayan, for financial assistance. Tapos babalik-balikan. Mahigit 200 kilong tuna nalambat ng mga mangingisda sa baybaying sakop ng Pasukin, Ilocos Norte. Tunghayan sa ulat ni Gab de Luna. Naglalakihang tuna ang nalambat ng mga mangingisda sa Dilavo, Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa Dilavo Fishermen Association, nasa 216 kilos ang kabuang nahuling tuna gamit ang lambaklad. Ang lambaklad ay mula sa salitang lambat o net at baklad o koral. Isang pamamaraan kung saan inilalagay ng mga mangingisda ang malaking lambat sa dagat upang makahuli ng isda. Kinakailangan ng mahigit 10 tao para mahila ang lambat tuwing umaga at hapon. Malaking biyaya raw ito sa mga mangingisda, lalo't may mga araw na matumal ang huli. Mga nag-harvest,
nagugulat sila ma'am kasi malalaki ang nahuli namin. Kaya nung tuna, blue marlin. After 22 days mag-nets on kami, lilinisan namin yung net, ibibilad, tapos after 5 days, ag-nets on na naman kami. Karaniwan naman daw na nararanasan ang pagdami ng nahuhuling isda tuwing pagsapit ng buwan ng Abril o sa panahon ng tag-init. Ayon sa Municipal Fishery Coordinator, fishing season daw ngayon, kaya dapat itong paghandaan ng mga mangingisda. Po talagang yung isda po na nakukuha na po nila talaga pong malaking tulong po sa kanilang kabuhayan po. Naibenta ng mga mangingisda ang tuna sa halagang 250 pesos per kilo. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, may Guardian Alien mapapanood na sa GMA Prime simula mamayang 8:50 p.m. pagkatapos ng Black Rider. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy. Mamayang gabi na ang world premiere ng GMA Prime Telefantasia na My Guardian Alien. Officially back ang reyna ng primetime na si Marian Rivera. Abangan ang out of this world na pagganap ni Marian bilang ina, angel at alien sa serye. Bago pa man ang kanyang extraordinary comeback, may hataw performance sa All Out Sundays kahapon si Marian kasama si Rafael Landicho. Nakipagkulitan din sa Ayos Barkada ang cast members na sina Gabby Concepcion, Max Collins at marami pang iba. Nagpakita naman ng suporta kay Marian at sa cast ng My Guardian Alien ang Kapusoy Stars. It gives me so much pleasure to congratulate you, Madame Marian, because finally, after many years, you are back where you belong on GMA Prime. From my heart to yours, congratulations and welcome back, Queen of Primetime. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.